Napakasarap maging active member ng isang church, lalo kung may pagmamahalan at pagtutulungan at ang lahat ay nagkakaroon ng contribution to the growth not only of spiritual but also of professional or social life of each other. Sa patuloy po ng pag-aaral natin ng The Book of Acts, pupunta tayo ngayon sa chapter 5. Pinamagatan natin ang pag-aaral na ito, On the Church Menu, Death or Life. Salamat Panginoon dahil kayo ay nangunguna sa lahat ng aming gawain at kung susunod lang kami sa inyo, mapapabuti kami, matutuwid, aayos ang aming pamumuhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humingi ng pagpapala sa inyo. Hindi dahil duty niyo magbigay, kundi Lord, pinangako niyo ito ayon sa inyong pag-ibig. So humihingi kami ngayon ng kaliwanagan, karunungan, tibay ng loob, tining ng pananampalataya. At dagdagan mo pa ito, Lord, ng physical strength, health, and well-being. Kung meron man na may nakaramdaman na anumang hindi komportable o masakit sa kanyang katawan, in the name of Jesus, we declare wellness and seek your comfort. Touch our bodies, touch our minds, so nothing will hinder the way you will bless us today. Father, we seek you, we ask you, in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our Teacher. Amen. Napakaraming beses na pong binabalik-balikan ang kasaysayan ng colorful na mag-asawa na ito at hindi naman maubos-ubusan ng lesson para sa atin. We will be reading from the Contemporary English Version, Acts chapter 5. We'll begin with verses 1 to 2. Ananias and his wife Sapphira also sold a piece of property, but they agreed to cheat and keep some of the money for themselves. Ang nangyari po dito ay marami ng himala na nagaganap, nakapagpagaling ng mga may karamdaman, mga paralitiko, at maraming ginagawang kilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga leaders ng church. And the church was very closely knit. They were helping one another. In fact, mayroong mga may kaya na nagbebenta pa ng mga lupa para yung pinagbilhan ay mapunta sa pangangailangan, sa mga urgent needs ng mga kapuspalad. At ito ang background ni Ananias at ni Sapphira. By the way, in pronouncing biblical names, it's always safest and most correct to pronounce it the Tagalog style rather than the American style, like Ananias and Sapphira, dahil ang talagang mga Hebrew at mga Greek words ay mas malapit sa Tagalog ang pronunciation. Kaya huwag niyo nang poproblemahin kahit kailan ang pag-pronounce ng Bible names. And besides, kahit maiba pa yung pronunciation, it doesn't really matter, basta nagkakaintindihan. So, this Ananias and Sapphira sold a piece of property, mag-asawang may lote, pero